Tumatakbo sila Zoro at Hiyori dahil hinahabol sila ng mga ninja. Sinalag ng binata ang isang shuriken. Tapos kinalaban niya ang tatlong ninja gamit ang kanyang espada. Dahil sa galing ay natalo niya kaagad ang isa. Ngunit si Hiyori ang hinabol ng napakaraming ninja kaya pumasok siya sa isang bahay. Si Zoro naman ay nagmadali na puntahan ang dalaga. Tumalo ng swordsman at gumamit ng tower climb return para matalo ang maraming kalaban. Ngunit dumating si Fujin na nakasakay sa isda kaya umilag ang swordsman. Naiksabayan ng malakas na atake ang dalawang magkatunggali. Saka gumamit ng armament si Fujin bago siya nakipag one-on-one kay Zoro. Tapos sinipa siya nito kaya napaatras. At muling sumugod ang ninja, ngunit sa pagkakataong ito ay tinapos na siya ni Zoro. Dahil dito ay nakaligtas si Hiyori sa mga nais siyang patayin. Nais daw ni Zoro na balikan ng kumuha ng kanyang espada dahil kailangan niya ito sa magaganap na pag-aaklas. Si Hiyori naman ay nag-aalala daw kay Toko. Giit ni Zoro na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng ama ni Toko na si Yasui. Galit na galit si Orochi nang malaman na nakatakas sila Zoro. Pero sinabi ni Fukarokujo na nahuli naman nila si Trafalgar Law na isa sa mastermind. Dagdag pa nitong nagpakalat siya ng napakaraming mga samurai at ninja sa capital para magbantay. Pinakita sa mga tao ang mga wanted poster ng mga kasapi sa revolusyon. Nag-aalala si Shinobu dahil ipinakalat daw ang mga ito sa buong Wano. Isa pa ay nabalitaan nilang hindi pa rin pinakawalan ang mga samurai na nahuli nila Orochi sa kabila ng sakripisyo na ginawa ni Yasui. Sa ibaba ay nakita nila ang mga skyboat para sa magaganap na fire festival. Dahil ang mga ito ay alay para sa mga nasawi. Samantala si Luffy ay halos mabaliw dahil sa virus. Kaya pinapainom siya ni Chopper ng ginawa nitong antidote. Kalaunan ay naghanap ng pagkain si Luffy. Kaya nagdala sila ng napakaraming dumplings na saglit lang nitong kinain. Dahil sa gamot ni Chopper ay gumaling na rin ang mga preso. Si Luffy naman ay nagbalik na ang buong lakas. Nakita ni Nami sila Beppo, saka pinakita ang flyers na nilagyan ni Yasui ng 2 guhit upang mabago ang ibig sabihin. Kaya ipapakita daw ito ni Nami kay Kinemon. Pero hindi sinabi ng mga ito kay Nami na nahuli ang kanilang captain na si Law. Dahil sa flashback ay hindi na pala lumaban si Law dahil mamamatay ang kanyang crew sa kapangyarihan ni Hawkins. Kaya nagpahuli siya upang makalaya ang kanyang crew. Giit ni Law na huwag sasabihin sa Straw Hat ang nangyari. Pero hindi maintindihan ni Beppo kung bakit. Kaya ngayon ay sinisisi nila ang sarili kung bakit nahuli ang kanilang captain. Kakatapos lang ma-torture ni Drake si Law na para bang may personal na galit ito. Saka muling tinanong ni Hawkins kung ano ang kanilang pakay sa Wano. Pero ngumiti lang si Law. Samantala sa Abisu Town ay dinala ni Kanjuro ang mga labi ni Yasui upang mailibing nila ng maayos. Hindi man sila makakapag-alay ng malaking libing ay itatabi na lang daw nila ito sa libingan ni Oden. Saka dumating sila Frankie sakay ng isang malaking tiger. At ito ang ginamit nilang sasakyan. Samantala sa pagitan ng Flower Capital at Kuri ay nagkaroon ng checkpoints upang mahuli ang mga kriminal. Dahil dito ay kailangan nila ng plano para makalusot. Hinawakan sila ni Brook upang matakot sila at pumangit ang mukha para hindi sila makilala ng bantay. Kaya naman nakasakay sila sa bangka. Dinala ni Doji sila Dogstorm at Kinemon kung nasaan ang mga barko na siya mismo ang nagdala doon mula sa mga winasak na ports ni Kaido. Kaya natuwa ang dalawang kasama dahil lagi talagang handa si Doji. Patuloy pa rin ang pagsasanay ni Luffy upang ma-master ang Ryu technique. Giit ni Yogoro na pwede siyang maging sparring partner para mas bumilis ang pagsasanay. Kaya agad na nag-activate ng Ryu si Luffy at sinuntok ang matanda ng malakas. Namangha naman si Chopper dahil hindi nagdikit ang kanilang mga kamao pero napatalsik si Luffy. Pero hindi sila titigil sa pagsasanay. Samantala bumalik si Zoro sa tulay para bawiin ang kanyang espada na kinuha nito. Nagsimulang maglaban ng dalawa, saka gumamit ng 2-sword style si Zoro kaya nawasak ang sandata ng kalaban. Ngunit kumuha lang siya ng bagong sandata mula sa likod kaya muling nakalaban. Subalit wala siyang binatbat kay Zoro kaya tumalsik ito patungo sa tulay. At sinabi ni Zoro na ibalik na nito ang espada kung ayaw niyang mamatay. Pero nakatakas ang bandido at sinabing ibibigay niya ang kahit na anong espada basta wag lang ang Shusui dahil ito ay national treasure ng Land of Wano. Dahil mula nang manakaw daw ito ay nagsimula na ang kamalasan sa lugar. Kaya muling naglaban ng dalawa ng kanilang buong lakas. Nang dumating naman si Kawamatsu na naghagis ng espada nito para pigilan silang maglaban. Nagulat ang bandido sa kanyang nakita. Maging si Hiyori ay naalala ito dahil si Kawamatsu ang nag-alaga sa kanya. Samantala patuloy ang pagkain ni Linlin ng masarap na dessert. At nais din ni Big Mom na sumali sa kanyang crew si King pero ayaw nito. Kaya sinabi ni Big Mom na tanggalin na lang ang kanyang handcuffs. Nang dumating si Kaido ay sinabing kalaga nila ito. Sinunod nga ng mga tauhan ang utos ng Supreme Commander. Saka inutos ni Big Mom na maging espada si Napoleon. Tapos naghanda ang dalawang emperor sa matinding bakbakan. Maging ang mga alon ay humahampas dahil sa lakas ng dalawa. Nang magtama ang mga sandata ng dalawa ay nagkaroon ng malakas na pagyanig sa buong lugar. At
At muli pang sumugod ang dalawa sa isa't isa kaya nanganganib ang buong isla. Kalaunan ay nasuntok ni Big Mom si Kaido. Saka umatake pa siya pero nasalag nito. At bawat atake ng dalawa ay nagpapayanig sa buong Onigashima. Nagalit si Queen dahil tumakas daw ang mga bata nila sa laban. Pero giit ng mga ito na tumakas din naman siya. Palusot nitong babalik daw kasi siya sa Udon Camp para tignan ito. Kalaunan ay naayos na ang signal sa Udon Camp kaya tumawag si Babanuki. Giit ni Queen na babalik sila sa Udon Camp para tulungan ng Warden. Pero sinabi ni Babanuki na naikulong na nila sila Kid at Luffy, pati na ang lahat ng mga preso. Ngunit ang totoo ay naging alipin na din pala ni Otama si Babanuki gamit ang Devil Fruit nito. Sa flashback ay ideya pala ni Luffy na pakainin niya rin ito ng dumplings mula sa kanyang pisngi. Natakot ang bata sa Warden pero kinain pa rin ng elephant ang dumplings nito. Kaya naging alipin na ni Otama si Babanuki. Natutuwa si Caribou dahil lahat ay umaayon sa plano. Kaya wag daw kakalimutan ni Raizo ang kanyang mga naitulong. Labis na nagpasalamat ang mga preso dahil natanggal ang virus sa kanila dahil kay Chopper. Dahil dito ay masigla na ang lahat ng mga kakampi nila. Dumating din ang dating mga matapat na lingkod ni Yogoro na sila Asa, Tsunegoro, Ocho, at Yatap. Natawa ang bida tapos tinawag pa niyang tanda si Yogoro. Kaya nagalit ang mga bata nito at pinagtulungan siya. Sunod ay umalis na ang mga ito para maghanap ng mga rebelde na katulad nila. Samantala ang mga preso ay handa daw ialay ang buhay para kay Luffy. Natuwa si Kinemon dahil ang nakakuha pala ng blueprint ng palasyo ni Kaido ay si Doji. Tumawag si Raizo para mag-report na na-recruit nila ang lahat ng preso sa Udon, pati na ang Warden doon. Kaya ang problema na lang nila ay kung paano makakakuha ng sapat na sandata para sa lahat. Dahil dito ay kumilos na rin sila Kinemon patungo sa Amigasa Village. Naiyak si Hiyori at napayakap dahil sa tuwa nang makita si Kawamatsu. Napag-alaman na tumakas pala sa kanya si Hiyori dahil hindi na ito nakakakain dahil binibigay lagi sa kanya. Ngunit hinanap pa rin siya ng matapat na lingkod sa lahat ng lupalop ng Wano pero hindi niya ito nakita. Napag-alaman na kaibigan din pala ni Kawamatsu ang bandido sa tulay. Pero dumating na ang mga bata ni Kaido at binaril ito. Dahil dito ay mabilis na sumugod sila Kawamatsu at Zoro sa mga ito at gamit ang mga teknik ay mabilis nilang naubos ang mga kalaban. Tumakbo naman ang bandido kaya hinabol siya ni Zoro. Nakita ni Zoro ang mga bakas ng dugo nito. Pero nang makita niya ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Samantala may dumating na naman ang mga kalaban kaya naghanda si Kawamatsu. Saka ito tumalon at mabilis na tinapos ang mga ito habang nasa ere. At pagkatapos ay agad na silang umalis. Saka kinwento ni Kawamatsu ang tungkol sa Eternal Grave sa lugar. Dahil sanggol pa lang ay binibigyan na ng espada ang mga tao doon at hanggang sa libingan ay kasama nila ito. Ngunit kamakailan ay may nagnanakaw ng mga espada sa libingan. Sa flashback ay magpapakamatay na sana si Kawamatsu. Pero narinig niya na tumakbo ang mga bata ni Kaido sa isang mabangis na fox na si Onimaru. Nang mawala ang mga ulap ay nakita ni Kawamatsu na nagbabantay pala ito sa napakaraming mga Eternal Graves. At dahil sugatan ay tuluyan ng natumba ang fox. Kaya binigyan niya ito ng lunas at inalayan ng pagkain ngunit ayaw kumain ng fox. Ngunit kalaunan ay nabusog ito sa pagkain. Isang araw ay nakita siya nito na kinukuha ang mga sandata sa mga libingan. Kaya nagalit ang fox at kinagat siya nito. Giit ni Kawamatsu na kailangan nila ng maraming sandata sa hinaharap upang matalo si Kaido. Ngunit ayaw maniwala ng fox kaya nakakagat ito habang kinokolekta niya ang mga sandata kaya natumba siya. Pero di nagtagal ay pumayag na rin si Onimaru. Nang magising siya ay ang fox na mismo ang kumukuha ng mga sandata. Araw-araw silang nangolekta para hindi mapunta sa kamay ng mga bata ni Kaido. Dahil sobrang dami ng mga ito ay nagpasya silang itago ito sa isang tunnel. Tapos nangunguha na lang siya ng pagkain sa bayan. Isang araw ay nagtungo doon ang tatlong asungot para pakinabangan ng mga sandata. Subalit tinalo lang sila nila Kawamatsu at Onimaru. Muling bumalik si Kawamatsu sa bayan upang manguha ng pagkain. Ngunit sa pagkakataon nito ay nahuli na siya ng mga tao. Ito ang dahilan kaya siya nakulong. Nagtungo sila kay Zoro at sinabi ng swordsman na pumasok ang bandido sa loob. Natandaan naman ni Kawamatsu na dito nila itinago ang mga sandata. Kalaunan ay tumawag siya kay Kinemon para sabihin na napakarami na nilang supply ng mga espada. Nagtataka naman si Kawamatsu kung sino ang gumawa nito. Samantala sa labas ay natutuwa ang warrior monk. Dahil ang totoo ay siya pala si Onimaru. Giit ni Hiyori na kailangang isauli ni Zoro ang Shusui. Kapalit nito ay ibibigay niya ang espada ng kanyang ama na tinatawag na Enma na siyang nakasugat kay Kaido. Kaya na-excite dito ang swordsman. Handa daw ibigay ng dalaga ang espada na pamana ng kanyang ama. Dahil may dalawang espada pala si Oden at tig-isa pala sila nito ng kapatid na si Momo. Tutol si Kawamatsu sa gagawin ni Hiyori. Pero giit ng dalaga na ito ang nagligtas ng buhay niya. Naintindihan din ni Zoro na ninakaw pala ni Gekko ang Shusui. Saka nakiusap si Hiyori na iwan na lang doon ang Shusui, kapalit ng Enma ni Oden na sinang-ayunan naman ni Zoro.
pero nais din daw nitong makita ang libingan ni Ryuma. Samantala nakakulong pa rin ang mga samurai na merong crescent moon tattoo. Nagawa palang matalo ni Law si Haken sa kulungan. Saka nagtanong si Law kung anong nangyari sa alliance nito kina Kid at Apo. Sagot ni Hawkins na naset up sila ni Apo na isang undercover pala ni Kaido. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi ang pumayag na maging bata ng Emperor. Subalit sila Kid at Killer ay lumaban daw kay Kaido. Kaya naman natalo sila at nabihag nito. Dagdag pa ni Hawkins na wala daw silang pag-asang matalo si Kaido kaya umuwi na lang sila. Nainis naman si Law at tuluyan siyang tinapos. Samantala may nakakita sa kanyang pagtakas. Pero pinabayaan lang siya nito. Pinagsusuntok ni Luffy ang matibay na bakal para magsanay dahil ganito ang balat ni Kaido. Dahil sa gigil ay pinaulanan niya ito ng suntok. Nakarating na rin kay Kinemon ang huling mensahe ni Yasui. At ang mga tauhan ni Yogoro ay kanya-kanya na rin sa paghahanda. Samantala si Frankie naman ang mag-aayos sa mga barko. Giit ni Kinemon na napakatalino ni Yasui dahil binago nito ang tagpuan nila upang maipagpatuloy nila ang plano. Napakarami na rin nilang mga kakampi pero hindi pa rin nila nahahanap si Denjiro na isa sa Akazaya 9. Samantala nag-inuman na lang sila Kaido at Big Mom. Pabalik na si Apo sa Land of Wano mula sa paglalakbay. Pinakitang dalawa pala ang daan patungo sa Wano. Ang isa ay sa pamamagitan ng mga giant carp. Ang pangalawa ay sa isang kuweba sa likod ng talon na ang mga tauhan lang ni Kaido ang nakakadaan. Sa dulo nito ay umaakyat sila gamit ang isang gondola hanggang sa makarating sa itaas. Nag-report siya kay Kaido dahil nais niyang sumali sa magaganap na pinakamalaking party. May nakakitang mga bata na kasama nila Apo ang mga malalaking halimaw na tinatawag na numbers. Nagtataka naman si Queen dahil naging magkaibigan ulit ang dalawang emperor. Saka sinabi pa ng mga ito na magkakaroon sila ng alliance. Ang unang hakbang ay sasakupin nila ang buong mundo. Pagkatapos ay magpapatayan na ulit sila. Ibinalita ni Kawamatsu sa mga kasama na buhay pa si Hiyori. Kaya natuwa ang mga ito sa napakagandang balita. Naalala naman ni Momo nung maliit pa si Hiyori ay pasaway na talaga ito. Saka nagpasalamat siya kay Zoro dahil sa pagliligtas sa kapatid. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Zoro na mas matanda na ito sa kanya ng 18 years. Nang malaman ni Sanji na may magandang kapatid si Momo ay naging mabait siya dito. Dumating naman si Hitetsu na dala ang ibibigay nila kay Zoro. Ngunit ibinalik muna ni Okiko ang espada na kinuha ni Luffy sa kanya. Tapos ipinakita na ng swordsmith ang dalawang espada ni Oden. Giit ni Momo na itago muna nito ang espada niya. Samantala ang Enma naman ay ibinigay na nila kay Zoro. Nang subukan nito ng swordsman ay nagumapaw ang kanyang haki. At dahil sa lakas ay nagawang mahiwa ang bahagi ng bangin. Ngunit hinihigop nito ang lakas ni Zoro, mabuti ay nagawa niya itong mapabalik. Napahanga si Hitetsu dahil nagawang labanan ni Zoro ang paghigop ng haki ng Enma. Pero natawa si Kawamatsu dahil mapanganib ang espadang ito. Samantala si Luffy ay gumamit na ng Gear Fort sa kanyang pagsasanay ng Ryu technique. Si Frankie ay patuloy ang pag-aayos sa mga barko na gagamitin nila. Nalaman ni Kinemon kay Robin na nasa 20,000 ang mga kawal ni Kaido at 10,000 naman ang kay Orochi. Dahil 4,000 lang sila ay magiging masyadong mapanganib ang misyon. Samantala ang bida ay kailangan na daw na ma-master ang technique, maging si Zoro ay nagsasanay na gamit ang bagong espada. Kalaunan ay bumalik na sila Chopper at Otama kasama si Luffy na natutulog. Samantala nakatanggap na naman ng report si Kinemon na nadagdagan ng 200 ang kanilang grupo kaya nagdiwang ang mga ito. Ngunit nakakulong pa rin ang maraming malalakas na samurai sa Flower Capital. Pero dahil wala na silang oras ay pinag-utos ni Kinemon na magkita na lang sila sa tagpuan. Isang araw bago ang raid ay naghanda na sila Luffy at Kinemon sa kanilang pag-aaklas. Kumalat sa buong Wano ang flyers nila kaya marami ang nakaalam ng misyon. Samantala ang magigiting na mandirigma ay naglakad na ng sama-sama patungo sa tagpuan. Giit ni Hitetsu na siya ang gumawa ng isang espada ni Zoro na Kitetsu III. Ang Enma at ang Wado Ichimonji naman ay ang legendary swordsmith na si Shamatsuki Kozabaro ang gumawa. Samantala nagbibigay pa rin ng fake report si Babanuki sa Shogun dahil alaga na ito ni Otama. Pero nalalaman pala ni Orochi ang katotohanan. Sinubukan ng bida ang Ryu technique sa puno at nagawa naman niya ito. Samantala sa Marijoy ay muling natapos ang conference na may kaguluhan sa utak ng mga pinuno. Umuwi na silang lahat at pagkalipas ng isang linggo ay nakauwi na rin sa wakas sila Neptune na sinamahan pa ni Garp para siguruhing ligtas sila. Nais ni Garp na bumalik na kagad sa itaas dahil alam niyang tulad ng dati ay maaaring magkaroon ng kaguluhan dahil sa hindi klaro na kinalabasan ng conference. Ngunit nangako ang Vice Admiral na kahit ano pang gulo ay susubukan nilang ayusin. Nagtaka si Neptune sa ibig sabihin nito. Sagot ni Garp na may kinalaman nito sa Alabasta Kingdom. Samantala may nagbigay kay Morgan ng envelope para manipulahin ang balita. Pero ayaw niyang pumayag kaya tinanggal nito ang disguise at pinagbantaan siya dahil isang agent pala ito ng Cypher Paul.
Ngunit nagalit si Morgan at sinuntok niya ang agent. Dahil dito ay kailangan nilang mag-relocate dahil mapanganib na doon. Samantala hindi masaya ang mga tao sa naging resulta ng conference. Maging ang Revolutionary Army ay nagulat sa balitang nabasa dahil tungkol ito kay Sabo. Pati ang kapatid nitong si Stelly ay nagulat sa balita. Samantala ang bar ni Makino ay sarado din dahil hindi niya kinaya ang nabasa. At umiiyak din ang lahat ng Mountain Bandit sa malungkot na balita. Samantala si Doffy ay nasiyahan sa bagong balita na ito. Dahil din dito ay na-trigger si Blackbeard na kumilos. Kinontak ng isang spy si Kobe, na walang iba kundi si X-Drake na top secret special force pala ng Navy HQ. Giit ni Kobe na alam niyang maglalaban sila Big Mom at Kaido. Pero nang sinabi ni X-Drake na nagkampi ang dalawa ay ikinatakot niya ito. Dagdag pa ni Drake na nakikipagtransaksyon daw ang Cypher Paul sa Wano. Samantala si Kobe ay patungo pala kay Boa Hancock para dakpin ito. Nakita ni Margaret ang barko ng Navy kaya agad na nag-report sa mga kasama. Natutuwa naman ang isang matanda dahil tutugisin na daw ng government ang mga warlord. At tuluyan pang kumalat ang balita sa napag-usapan sa conference na tatanggalin na ang 7 warlord system. Napag-alaman na sumang-ayon pala sila King Cobra ng Alabasta at King Rico ng Dressrosa na tanggalin ang 7 warlord system dahil napinsala sila nito. Kaya naman patungo na rin ang puwersa ng government kay Buggy the Clown. Ikinagalit ito ni Buggy dahil nadamay sila sa kasalanan nila Crocodile at Doflamingo. Pinaligiran na din ng mga Marine si Edward Weevil. Maging si Mihawk ay pinuntahan na rin ng Navy sa Muggy Kingdom. Nabahala ang Kuja tribe dahil paparating na ang Navy ship. Ngunit nakahanda naman ang Snake Princess na lumaban sa Navy. Samantala pinag-utos na rin ni Buggy na lumaban. Inutusan na rin ni Stossy ang kanyang anak na patayin ang mga Marine. Naghanda ang puwersa ng Navy para sa pagtugi sa mga ex-warlord. Giit ni Akaino na hindi siya sang-ayon dito pero wala siyang magagawa sa resulta ng conference. Pabor naman si Isho sa desisyon ng world leaders dahil marami daw ang pinahirapan nila Crocodile at Doflamingo. Pero ang ikinakatakot pala ni Akaino ay mababawasan na sila ng puwersa upang labanan ang muling nagkampihan na sila Kaido at Big Mom. Ikinwento ni Sengoku na dating crewmates ang dalawa sa isang barko sa pamumuno ni Captain Rocks. At dati din nilang kasapi si Whitebeard. Kaya kinatatakutan ng Rock Pirates dahil halos lahat ng crew nila ay mga halimaw sa lakas. Sa sobrang lupit daw ng grupong ito ay hindi na din sila mapigilan ng world government. Ngunit 38 years ago ay ibinalitang may tumapos daw sa kinatatakutang Rock Pirates. At ito ay walang iba kundi si Garp kaya tinagurian siya na Hero of the Marines. Dagdag ni Sengoku na ayaw ni Garp na malaman ng mga tao na tinulungan siya ng isang pirata sa labanan. Isa pa ay niligtas daw kasi ni Garp ang mga Celestial Dragon na labag sa kanyang kalooban. At ang dahilan kaya ayaw niyang maging admiral ay dahil ayaw niyang maging tuta ng Celestial Dragons. Ang nakatulong daw ni Garp ay walang iba kundi si Goldie Roger. At tinawag daw itong God Valley Incident. Ngunit ang islang God Valley ay hindi na makikita sa mapa dahil naglaho daw ito. Dahil labis daw ang kasamaan ni Captain Rocks ay binura ng Navy ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit may napansin daw si Sengoku dahil ang buong pangalan ni Captain Rocks ay Rocks D. Zebek. Dahil kapareho nito ng initial si Goldie Roger. Dagdag ni Sengoku na di hamak na mas malakas na sila Kaido at Big Mom ngayon kaya siguradong delubyo ang kanilang hatid. Ipinakita nila ang mga updated na bounty ng mga Emperor. Si Blackbeard na nakakuha ng Devil Fruit ni Whitebeard ay may 2 billion and 247 million bounty. Si Shanks naman na merong pinaka-balance at malalakas na team ay merong 4 billion and 48 million bounty. Sunod ay si Big Mom na pinanganak na isang delubyo na merong maraming malalakas na mga anak ay merong 4 billion and 388 million bounty. Si Kaido naman na tinaguri ang King of the Beast dahil sa kanyang walang katulad na lakas ay may 4 billion and 611 million bounty. Ngunit dahil sa resulta ng conference ay hindi na nila maaaring ipanglaban ng 7 Warlords of the Sea. Samantala ang mga naitalang pinakamatataas sa kasaysayan ay si Whitebeard na nagkaroon ng 5 billion 46 million bounty. At si Gold Roger na nagkaroon ng 5 billion 564 million bounty. Pero dahil sa alliance nila Kaido at Big Mom ay malamang na malagpasan pa nila ito. Dumating si Akaino na pinapatigil na si Sengoku sa kwento nito. Giit ni Sengoku na kailangan nilang malaman ang nakaraan upang magkaroon sila ng clue sa susunod na hakbang ng mga pirata. Tapos pinaalala din ni Sengoku na tila hindi lang nagkataon na ang mga mapaminsalang mga pirata ay nasasangkot sa mga pangyayari sa Land of Wano. Sa nakaraan ay mapayapang naglalakbay ang barko ni Goldie Roger sa karagatan. At sakay nito ang mga pirata na nagpapakalasing sa alak sa pamumuno ng kanilang captain. Natutuwa daw si Oda na naging tagasunod siya ni Roger. Saka ipinakita ang iba pang mga karakter na sikat ngayon. Pinapatigil na siyang mag-inom ni Crocus pero nagalit pa siya sa ship doctor.
kaya nagpalitan sila ng mga suntok sa pagmumukha. Nais daw bumalik ni Oden sa Wano, kaya tinanong ni Rayleigh kung paano sila makakatulong. Nais din tulungan ng dalawang apprentice si Oden, pero sinabi ng samurai na ang Kozuki clan ang dapat gumawa nito, dahil ang balak niya pala ay ang magkaroon ng mga kaalyansang bansa ang Land of Wano. Sa present naman pagkalipas ng 25 years sa port ng Habo ay papaalis sila Orochi upang magkaroon ng kasiyahan sa Onigashima kasama ang Beast Pirates. Habang nasa biyahe pa lang ay nagiinom na kagad ang Shogun. Samantala si Kaido ay naghihintay sa kanilang pagdating. Sa Flower Capital ay inaabangan na ng mga tao ang kasiyahan. Saka nagsimula ang tugtugan at sayawan upang ipagdiwang ang Fire Festival. Samantala sa tagpuan sa port ng Tokage ay naghihintay sila kinaman kay Cat Viper, pati na sa mga naging kakampi nila sa Udon Camp upang maghanda sa pag-aaklas, pero wala silang nakita doon kundi ang malalakas na mga alon kaya nag-aalala na si Kinemon sa kanilang plano. Tumatawag siya sa transponder snail pero walang sumasagot. Grabe na ang pagmamakaawa ni Kinemon na sana ay dumating ang mga kasapi nila. Sinabi ni Doji na maging ang kalangitan ay iniwan na sila dahil sa lakas at tindi ng bagyo. 2 araw ang nakalipas ay natutuwa si Kinemon dahil may 4,200 na silang kasapi. Kaya sinabi niya sa mga ito na magkita na lang sila sa tagpuan. Sila Frankie at Usopp ang namahala sa mga barko na gagamitin. Sa Udon ay walang tigil na rin ang kanilang paghahanda. Naisip ni Kibi na makakakuha sila ng atensyon kapag maaga silang nagtungo sa tagpuan. Kaya hihintayin daw muna nila na umalis sila Orochi sa Flower Capital. Namangha sila Luffy sa ganda ng isang samurai helmet. Tapos nagbihis na sila na tulad ng sa mga samurai. Giit ni Sanji na dapat ay magsuot din ng armor si Zoro dahil napakababa daw ng bounty nito. Pero sa isang iglap ay naputol ni Zoro ang bangin. Kaya nag-away na naman ang dalawa. Ngunit kawawa sila kay Nami. Giit ng Musketeers na full moon daw sa araw ng misyon nila pero baka matakpan lang ito ng mga ulap. Natuwa si Nami dahil kay Carrot pa lang ay siguradong malaki na ang maitutulong nito. Si Luffy naman ay naalala si Jinbei dahil hindi pa ito nakakarating doon. Giit ni Zoro na meron pa namang oras para maghintay. Dumating na naman daw si Ushimitsu Kozo kaya may mga salapi at mga pagkain na naman sa Abisu Town. Sa Akobore Town naman ay nagtatanong si Hold'em kung may kinalaman ng mga tao sa pagnanakaw ng mga bandido. Pinaghihinalaan na nito ang mga tao kaya sinabi ni Atsuro na may ipapakita daw ito sa kanya basta wag lang silang sasaktan. At plano pala ni Atsuro na pigilan silang maghanap upang hindi matuklasan ang pag-aaklas nila Kinemon. Pero sinabi ng mga tao na hindi ito kailangan gawin ni Atsuro kaya inisip ni Hold'em na sila talaga ang nagnanakaw. Sa present ay nagpasya na si Kinemon na sumugod kahit sila lang dahil ito lang ang pagkakataon. Samantala si Orochi ay nagpapakasarap sa mga alak at babae doon.